Paano nga ba kumuha ng visa sa Japan? Mahirap nga bang kumuha ng visa ngayong 2026? Anong mga requirements ang kailangan? And then, sino si BFS? Before anything else, magkukwento muna ako regarding sa experience ko sa pag-a-apply ng visa. Actually guys, meron na akong visa that was 5 years ago. Kaso, hindi ko siya nagamit kasi that time, nag-pandemic siya. So after 5 years, I decided na pumunta ulit sa Japan. And this time, nag-apply ako ng visa sa kanila. Actually, hindi ko alam na dumadaan na pala siya kay VFS Global. So, either applicant ka or dadaan ka kay travel agency, lahat sila dumadaan kay VFS. Nakuha ko ng single entry. All the while guys, akala ko ang ibibigay sa akin is multiple entry na dahil nga nakakuha na ako. Pero at least okay na rin kasi I was able to get a single entry visa sa Japan. By the way guys, pag single entry, bibigyan ka lang nila ng 3 months and then 15 days lang yung stay mo sa kanila. So, sino ba si VFS guys? So, si VFS, siya yung third party. Kumbaga, siya yung nagre-receive ng mga applications, siya yung nag-check kung may mga kulang ba, and then siya yung nagsasubmit kay Japan Embassy. Before kasi guys, wala yung third party. Kumbaga, yung mga travel agent, halimbawa tayong mga applicant, di ba? Pumupunta tayo diretso kay travel agencies, din doon tayo nag-a-apply. Pero ngayon, either travel agencies ka or tao ka or person or ikaw mismo, kay BFS na lahat dumadaan. So, kung gusto mo, pwede kang mag-apply direct doon sa website ni VFS. Yun yung ginagawa ni VFS ngayon. Remember guys, hindi siya yung nagsasabi na kung deny ka, kung single entry ka, kung multiple entry ang ibibigay. Hindi ganon. Ang ginagawa lang ni VFS guys is kung kinokolekta lang niya yung application and then siya yung nagsasubmit. Gaano ba kahirap mag-apply sa website ni VFS ngayon? Tapos, magkano ba yung sinisingal niyang fee? Actually guys, si Japan Embassy, free yung visa. Kumbaga, gratis siya. Ang may sinisingil lang si VFS. Kumbaga, parang bayad ni VFS yon, kumbaga service niya. Before kasi guys, 550, pero ngayon parang ang nakikita ko na doon sa website nila is 800 pesos. So parang nagtaas na rin sila ngayon. So guys, let's start kung paano tayo mag-fill up doon sa website nila. Ituturo ko sa inyo yon step by step. Yun. So guys, pupunta muna tayo sa website ni BFS Global. That's www.bfsglobal.com, and then dadalhin niya kayo sa website and then sabihin nyo, I'm applying from Philippines, tapos I'm going to Japan. Tapos iti-take me to the website niya kayo. So dadalhin niya kayo dun sa website. Tapos ito na siya. Welcome to BFS Global. Nakikita mo dyan guys, apply for a visa, book an appointment, find a center, premium services. Start tayo sa apply for a visa. So, in applying for a visa, meron ditong step-by-step guide. So, number 1 is identify visa type, tapos begin your application. So, dun muna tayo guys sa identify visa type. So, ano ba yung mga types of visa? Nakalagay dyan, tourism and others. So, pindutin mo yung tourism, tapos i-redirect ka niya sa page na ganito. And then, pupunta ka sa, ito yung mga overview, yung visa for visiting families and relatives, visiting friends and acquaintances, holiday, visit family members, blah blah blah. Tapos, meron dito yung tourism, package tour arranged by a registered travel agency, transit, multiple entry visa for frequent traveler. Sa case ko guys, ang in-applyan ko is multiple entry visa for frequent travelers. Kasi guys, kung halimbawa hindi ka man ma-approve ng ME, bibigyan ka lang naman nila ng SE. So ngayon, second guys is yung visa fee. 'Di ba sabi ko kanina, yung Philippines,
gratis siya. Ibig sabihin, walang sinisingil si Japan Embassy kay Pilipinas. So, gratis, it means free. Pero si VFS, meron siyang sinisingil na 800. Yun siguro yung service niya sa pagpaprocess ng visa natin. Tapos, dadali niya kay Japan Embassy. Before guys kasi, noong March, ang nakikita ko dyan guys is 550. Pero ngayon, 800 na. So, ano-ano ba yung mga documents na nire-require ni VFS? So guys, ano ba yung mga documents required? So under tourism, so meron tayo ditong mga checklists under single entry. Same lang to guys dun sa multiple entry except those yung nasa baba nilang requirements. First is yung passport, visa application form, tapos photograph, color copy of passport bio page, color copy of used Japan visa if any, tapos yung birth certificate. Yung birth certificate guys, kailangan galing siya kay PSE. So dapat manggagaling siya kay Philippine Statistics Office. Tapos marriage certificate, tapos yung itinerary in Japan. Yung itinerary in Japan guys, kayo na lang din gumawa nun. Kung sa case namin kasi 9 days ako, so ang ginawa ko nun is nag-research na lang ako sa internet kung saan-saan kami pupunta that time. Tapos, in case that applicant will shoulder part or all of travel expenses, kailangan niya guys mag-provide ng bank certificate. Yung bank certificate guys, average daily balance within the last 6 months must be shown. So yun yung hihingin nyo sa bank nyo. Tapos yung tax payment certificate, kung employed kayo, form 2316 must have signature of employer and employee. Tapos yung mga business owners, meron silang proof of actual payment of dun sa BIR nila. Tapos employment certificate, mga ganon. Kung may guarantor naman kayo, yung 13 up to 19. So, and then, sasignan nyo na lang yan, applicant signature, tapos yung date. So, yun yung tourism visa checklist, single entry. Pero ako guys, since multiple entry visa for a frequent traveler, yun na talaga yung in-apply ko. So, dumiretso na ako dito. So, ito yung tourism visa checklist na multiple lang a-applyan. Actually, same din lang siya doon sa tourism na requirement. So, except that sabi ko nga sa inyo, yung mga nasa baba, yung difference niya. So, guys, ito naman yung requirement sa tourism visa checklist under pag multiple visa yung ina-applyan nyo. Sabi ko nga sa inyo, same lang siya doon sa pag-apply yung mga requirements doon sa single entry except those dito yung number 13 and below. So, katulad nito guys, ayan, yung itinerary in Japan, applicants, employment. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung number 13. So, applicants who travel Japan as temporary visitor in the last 3 years and has financial capacity. So, kailangan nila yung use visa must be in the passport, yun. Tapos, ipoprovide natin yun sa kanila. Aside from that guys, yung mga G7 countries like US, Europe, UK, yun, i-photocopy nyo yung mga yon tapos i-attach nyo siya sa application nyo. Yun yung multiple entry. Well, madali lang naman siyang sundan guys. And then, sinasabi ko nga sa inyo, ito yung photo specification. Ito naman guys, madali lang eh. Punta lang kayo sa mall, tapos magpa-picture kayo, sabihin nyo, for Japan visa, alam na nila yon. Tapos, yung processing time, ilang days nga ba ang processing time nito? Just sa case kasi namin guys, nung last March, wala pang 1 week, approve na yung visa namin.
siguro yung mga iba umaabot, meron akong nababasa na umaabot ng mga 1 month or more than a week. Kasi yung mga documents nilang sinubmit kay VFS guys is incomplete. So, kailangan pa silang i-message or email ni VFS para i-provide yung mga lacking documents na kailangan nila. Pero sa case namin guys, less than a week lang. So ngayon, bago kayo mag-submit kay VFS, since nandyan naman na lahat yung mga documents, or andyan na lahat yung mga requirements, i-check nyo na lang isa-isa para sure. So ito guys, yung sample visa application form, ito madali din lang naman to kasi meron silang sample form dito na kailangan yung sundan. Katulad niyan guys, yung mga surname nyo, given and middle name, yung mga date of birth, nationality, yan, passport, place of issue, yan, purpose of visit to Japan, kung ano yung purpose nyo, kung visit relatives or just purely tourism, ganon. Tapos yung intended length of stay in Japan, tapos yung date of arrival in Japan, kailangan natin yan, i-fill in lahat. Kumbaga, kung ano yung nandito sa form nila, sundan lang natin sila guys. Tapos yung mga addresses ng hotels, yan. Sa case namin guys, nag-research lang ako sa internet. Kasi during those times, nung nag-a-apply kami ng visa, wala pa naman kaming nabook na hotel. So, pagpunta nyo na lang doon sa immigration, tsaka nyo na lang ilagay kung ano yung talagang hotel na pag-i-stayhan nyo. Tapos, ito yung mga guarantor, inviter. Sa case kasi namin, wala kaming inviter or guarantor kasi purely tourism lang yung purpose namin dyan. Tapos yan, sagutan nyo lang yung mga lahat ng yan. Then, pag tapos na kayo, applicant, sign na nyo na siya, tapos i-print nyo. Madali lang guys, basta sundan nyo lang kung ano yung tinuturo ng website. So, ito na yung actual visa application form. So, i-fill in nyo lahat yan based dun sa sample nila na nakita nyo, and then after which, i-print nyo na lang siya. Tapos nakalagay din dyan kung ilang copy yung gagawin nyo para dyan sa application. So, yun guys. So, yun nga yung, that's it. That's the final. Ito yung mga list of visa applications. Hindi na namin kailangan to kasi representative lang naman to ng mga applicants. So, ito guys, yung itinerary in Japan. Since sa case namin, 9 days. So, nag-research din lang ako sa internet kung ano yung ilalagay ko dyan, pero yung actual na 9 days. So, like halimbawa, first day nyo, kung saan kayo pupunta, and then second day, sa case namin, hanggang 9 days nilagay ko dyan. So, ito, hindi na kailangan. Tapos yan. So, yan. So, ito yung request naman for multiple entry temporary visitors visa. So, apart from the application, gagawin nyo rin to guys. Kung halimbawa nag-a-apply kayo ng multiple visa, sasagutan nyo lang yan para, kumbaga, iba-vouch mo siya na kaya mong pumunta sa Japan or kaya kanilang bigyan ng multiple entry. So, ito, i-attach mo tong form na to. I-fill in nyo na lang kung ano yung qualifications nyo dyan. Tapos, ito, yung reason nyo, bakit gusto nyo nanghihingi kayo ng multiple entry. So guys, next natin is to book an appointment. So paano nga bang pagbubook ng appointment sa BFS? So punta ka dun sa appointment tapos magsa-sign in ka. So kung wala ka pang account, mag-create ka ng account. So eto guys, i-fill in mo lang yan. Tapos after, eto may lalabas sa'yo, your registration naging successful na. After which, yun, magsa-sign in ka na, dadalin ka sa page na yan. Tapos, start booking. Makikita mo guys yung appointment details.
So, choose your application kung saang center. So, meron silang 5 center, Cebu, Davao, Makati, Parañaque, and QC. So, try natin si Makati guys kung meron siyang available. So, ayan na siya. Yan. So, I'm applying for multiple entry for frequent traveler. Ayan guys, may lumabas. Earliest available is August 3. So, i-continue nyo lang. And then, di ba nakalagay doon 1 and 2? Ibig sabihin, dalawang applicant yung pwede. So, yan, i-fill in na lang natin yung, halimbawa, 2 applicants kayo, dalawang applicant yung i-fill up nyo doon. Pero kung ang nakalagay doon, 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 5 applicants. Since nakalagay doon kasi guys is 1, 2, ibig sabihin, hanggang 2 applicants lang ang pwede nyong i-input dito sa system nila. So, ayan guys, nag-fill in na tayo. So, i-fill in nyo lang yung mga nandyan, yung mga passport, yung name, last name, birthday, contact number, tapos yung email address mo. And then, after nun, dadalhin ka niya dyan. By the way, guys, ang service nga ni VFS is 800. So, ayan guys, magpipick up ka ng appointment. Ito sa case na to guys, August. August 3 yung earliest. Ang daming available slot. So, try natin yung 26. So, meron sila premium lounge talaga. So, try ulit tayo ng ibang dates. Limbawa, 11. So, ayan, ganun talaga, guys, premium lounge. Or 17, try natin. So, ganun talaga, guys. Premium lounge yung available. So, select natin kung anong time gusto mo. So, sinelect natin yung 7:15 na time. And then, ayan, sundan nyo lang yan. May mga additional services, pero kung ayaw mo naman, wag mo nang i-tick. And then, continue. Continue ka lang, guys. So, i-direct ka niya sa dyan. I-review mo siya. And then, after reviewing, ayan na, bibigyan ka na ng total amount mo kung magkano yung babayaran mo. Sa case na to, 3,000 kasi yung premium lounge. Tapos, 800 yung service ni VFS. Tapos, continue lang guys, continue. Yan, i-continue mo lang siya. And then, pag na-continue mo na siya, magbabayad ka na. Yun. Sa case kasi namin nun guys, hindi kami pinalad makakuha through online booking. Kasi during those times, di ba, that was last March, end of March actually, cherry blossom siya. So, nung time na yon sobrang daming nag-a-apply ng visa to Japan. Actually guys, sabi ko nga sa sarili ko, 3 weeks bago kami na-accommodate dun sa through call center. Tapos, sabi ko, last na tawag ko na to. Kung hindi ako makatawag, I think i-rebook ko na lang yung ticket namin. But finally, pinalad din kaming makakuha. So, na-accommodate kami through call center. Dun yun sa may contact us helpline. So, ititik mo yung contact us and then meron doon click to talk. So, pag click to talk mo siya, may lalabas siya. So, your phone number. So, i-input mo yung phone number mo doon and then pag na-input mo na siya, may magsasalita doon guys eh. So, i-follow mo lang yung mga nagsasalita. May mga press 1, press 2, press 3, hanggang maraming press yun guys, pakinggan mo lang siya. Then afterwards, meron sasagot sa'yo. Kumbaga, naka-queue ka ng mahabang time. Pero, ano lang guys, kailangan din ng mahabang pasensya sa pag-aantay ng call. If tapos na kayo lahat sa mga documents, tapos na-print nyo na, na-review nyo na, and nakapag-book na rin kayo ng time, yung schedule nyo talaga sa center, then it's time for you, kumbaga, you are ready na to go to the center. Tapos, pagdating mo sa center guys, make sure na be there 15 minutes before your allotted time. Kasi yung mga iba, may nababasa ako na pag late, hindi na sila ina-accommodate. So, pagdating nyo dun guys, ibibigay nyo sa, parang meron dun eh, yung mga nag-a-accept ng mga application, ibibigay nyo sa kanila and then i-review nila. So, and then yung final na sasabihin nila sa inyo kung
iko-courier ba or pipick upin nyo. So, sa case namin guys, dahil premium lounge yung nakuha namin, kumbaga free na yung courier, ang ginawa namin, pina-courier na rin namin para less hassle na rin siya. So, yun, ano nga siya guys, less than a week, nakuha na namin yung visa namin. Hoping na nagustuhan nyo yung video at meron kayong natutunan. So, palike and subscribe naman guys. Thank you for watching and bye-bye!